So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update dito regarding po sa nangyayaring DDS People Power na nangyayari po diyan sa EDSA. So kung kanina nga po, pinalayas po sila diyan kaninang umaga kasi nga daw po ang babaho po nila. Ngayon, nagbalikan na naman po sila. Alam niyo kung anong point ko dito mga kababayan? 'Di ba? Pagkatapos linisin yang EDSA na yan, kung saan nga sila nagrarally kasi nga ang babaho nga nila, ngayon bumalik na naman po sila. Oh, so yun nga lang 'di ba, from 300 kasi ito aminin ko naman talaga, kasi galing ako sa rally na yan. Pumunta po ako diyan. So, mahigit kumulang po mga 300 po siguro siguro talaga yung mga taong pumupunta diyan. So, from more or less na 300 na katao, kanina po 30 na lang sila. Well, para sa akin dapat itaboy na 'to 'no, kasi babaho na naman ito, eh. Hindi nga, babaho po nila talaga honestly, hindi sa pag-ano, hindi sa panglalait, kasi tayo nagsasabi lang po tayo ng totoo. Alangan namang sabihin kong mabango kung mabaho naman talaga sila dun. Oh, so ito, ito kanina, nabalita ito from GMA News. Sabi dito 'no, tingnan, nabawasan na ang mga nagtitipon-tipon na supporter ni Sara Duterte sa labas ng isang mall sa EDSA Ortigas bandang 8:06 ngayong gabi. So ito yung picture nila. May mas magandang picture dito. Ito, yan. So ngayon, wala na lang 'to, mga 30 katao na lang 'to, mga vlogger pa. O mga vlogger pang hindi kilala. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ewan ko, pero ayoko magbilang 'no. So ito pa. Wala na 'to mga kababayan. Oh. So ito na naman, nagkakalat na naman kayo. Oh, 'di ba nagrereklamo na nga si Ka Eric sa inyo kasi kakalat nyo nga. Tapos ngayon nilinis nga kanina, ngayon nagkakalat na naman kayo. So ito yung medyo marami-raming picture nila, ito. Wala na talaga 'to, wala na 'to. Oh. So well, kasi mga kababayan, linggo ngayon, bukas may pasok kaya siguro konti sila. Pero ako naniniwala ako magtutuloy-tuloy pa rin po talaga ito hangga't hindi po sila pinapalayas diyan. So kasi nga mga kababayan, ito 'no, 'di ba? Binababoy po nila yung lugar. Kasi ito yung unang tanong natin dito, saan kayo nagsi-CR? 'Di ba? Ilang araw na kayo diyan? Pang-5 na ata ngayong gabi. O nung mga nakarang araw medyo madami kayo, more or less 300 na katao yung pumunta diyan. Saan kayo nagsi-CR? Sa mall. O kaya kung patago, sa puno. Ang bababoy niyo talaga. O tapos yung mga basura ninyo nakatambak lang po diyan sa gilid. So kaya naman pala mga kababayan, nung pagpunta ko diyan, ang babaho po talaga nila. Hindi nga seriously, kasi ako ito kinuwento ko na 'to kanina, eh. Nung pagpunta ko nga po diyan sa rally po na 'yan, galing po akong Congress. Kasi hinihintay ko nga po yung hinihintay ko nga po yung pag-file nga po ng kaso ng impeachment kay Sara. Yun nga lang hindi nga natuloy. So yun na, maghapon kami nandun, nanggigitata na nga ako sa pawis dun. Tapos pagdating ko sa EDSA, diyan sa may harap ng Robinson, pagbaba ko ng sasakyan, naamoy ko na po kaagad ang babaho po nila. Oh, kasi paano hindi babaho? Unang-una mga homeless yung mga nagrarally. Tapos yung mga vlogger po diyan mga kababayan, isipin niyo ilang araw kayo diyan walang palitan ng damit, 'di ba? Ang babaho ng singit ninyo. O tapos isang araw pumunta pa si Joey, 'di mas lalong babaho, oh, 'di ba? So ngayon mga kababayan, so ito yung update ngayon natin. So konti na lang tao ngayon diyan. So tingnan natin sa mga susunod na araw kung talagang totally mapapalayas sila diyan. So ngayon, ano ba alam niyo kung ano gusto kong i-point dito? Itong mga bobong mga DDS po na nagrarally po diyan sa EDSA, ni minsan hindi po kayo dinalaw ni Sara diyan, 'di ba? Huwag niyo sasabihin na wala siyang time. Kasi ito, kanina, 'di ba? At hindi lang kanina, halos araw-araw po si Sara Duterte nasa veterans. Medyo malapit lang po yung veterans diyan po sa EDSA. Oh, so kanina or kahapon ata 'to 'no? Hindi, kanina nga 'to. Sabi dito, VP Inday Sara Duterte, personal na ipinaabot sa mga taga-suporta na sa labas ng Veterans Memorial Medical Center ang pasasalamat mula sa OVP officials na sina Zuleika Lopez at Gina Acosta sa walang kapagurang pagbabantay sa kanila. Yan. So kita nyo, di ba? Oh.
So, si Sara Duterte mga kababayan may oras para kay Zulaika at saka kay Gina Acosta. Pero dun sa mga nagrarally po sa EDSA na ilang araw na sila nandun, ni minsan hindi man lang dinalaw ni Sara Duterte. So, hindi kayo importante. 'Di ba kasi nga ang babaho nyo nga. So, ito 'no, and actually 'no, 'to merong video dito, eh, tingnan niyo, May video dito si Sara, eh, regarding diyan sa pagdalaw niya nga sa veterans. So, 'to panoorin natin 'to, wait lang, ito. Sige, panoorin natin 'to. Tingnan niyo 'to, Thank you, Lord. Thank you, Bibi. Hindi. Yan 'no, yan 'no, tingnan niyo yung mukha ni Sara ngayon diyan. Tingnan niyo, Yung dalawang pasyente na magpasalamat daw sa inyo dahil pinantayan niyo daw sila. Yes, yes. Because Tuwang-tuwa yung mga kulto, eh, 'no? of you, Bibi. Di namin sila iiwan. Dahil po sa inyo yan. Dahil po sa inyo. Maraming salamat. Yes. Para yan sa sambayan ng Pilipino. Bobo. Oh, so ngayon kung makita niyo yung mukha ni Sara Duterte maliwalas na. Yang gano'n na yung mukha, eh. Maraming salamat sa mga, hindi kami hindi umiwan sa amin. O yan 'no. So, so makikita natin mga kababayan yung mood swings ni Sara. So mukhang ano, with due respect sa mga may bipolar 'no, pero si Sara ata mukhang merong bipolar po talaga. Isipin niyo nung nakarang araw mura ng mura, pagkatapos ngayon naman nakangiti, 'di ba? So merong mood swing. Sabi ko sa inyo, lahat na ata ng mental health issues sinalo ni Sara, eh. So ayan, sige, continue natin. Thank you, Bibi. Salamat. Salamat sila sa inyo kasi hindi niyo sila iniwan at pinantayan niyo sila. Ganito 'no, parang bata magsalita 'no. So ngayon mga streetwise 'no, ito. So habang nagra-rally nga po sila diyan sa EDSA at hindi pumupunta itong si Sara Duterte, samantalang kung gugustuhin talaga ni Sarang pumunta sa EDSA, magagawan niya ng paraan 'yan, 'di ba? Kasi nga kay Zuleika nga may oras siya, eh. 'Di ba kay Gina Acosta nga meron siyang panahon para pumuntang veterans, eh. Diyan pa kaya sa EDSA kahit man lang magpakita man lang na, "Maraming salamat sa inyo," sabay alis. Oh, 'di ba? Oh, wala, eh. So ngayon mga kababayan 'no, ito napanood ko 'to kahapon. Ito panoorin niyo 'to, tignan niyo, kung bakit bumabaho po ah, yung yung EDSA. Tignan niyo 'to. Sila po ang immediate government service agency dito sa area. So ito nga pala si Ka Eric nagrereklamo na hindi daw po kinukuha ng MMDA yung basura nila ilang araw na. Oh, 'di ba ilang araw na sila dito 'no, siguro malamang mga 4 or 3 araw na silang nasa EDSA. Kaninang umaga lang po kinuha yung basura. So ngayon nung nilinis nga po ng MMDA kanina, bumalik na naman 'tong mga walang yang mga realista na 'to. So kaya naman pala mabaho, 'di ba? Bukod nga po sa mga homeless yung nandun, 'di ba? Kasi hindi, with due respect naman sa mga homeless 'no. O bukod nga po sa mga homeless na dun, bukod nga po sa hindi naliligo yung mga vlogger, 'di ba? Yung mga basura pa pala nila nakatambak lang dun. Hindi kinukuha ng MMDA. So ang tanong dito, nagrereklamo kayo tungkol sa gobyerno tapos ngayon yung basura ninyo gusto niyong kunin ng gobyerno. MMDA parte ng gobyerno 'yan, eh. Oh. Sa pangangalaga ng kalinisan at trapiko dito sa paligid ng area ng Metro O Manila, yun nga lang kasi nagkakalat nga kayo, kalbo ka, visit kang kalbo ka talaga 'no. lalo na sa EDSA. Magdadalawang araw na po na hindi kinukuha ang mga basura. Yak, kaya pala mabaho, yak. Yak, yung basura niyo nandiyan lang pala hindi pini-pick up. Yak, no, baho mo Eric, tarantado ka. Because we have a policy here, nag-voluntary kami na magkaroon ng clean as you go. Ayun naman pala, eh, clear as you go naman pala, di uwi niyo yung basura ninyo. Ay, mga homeless nga pala sila, wala pala silang bahay. Wala yang buhay na 'to. Oh, so ang point dito mga kababayan, hindi po talaga magtatagumpay 'tong EDSA na 'to. 'Di ba? Kita niyo, nagrereklamo ka sa gobyerno tapos ngayon basura na nga lang, hindi pa hindi pa pini-pick up. Oh, so ano ka ba? So 'pag ganyan mga kababayan wala, hindi magsa-succeed itong rally-rally po na 'to. Yun nga lang kasi, ang point natin dito, kaya medyo worried ako dito, kasi nga po organized.
Once po na-organize po yan, dadami po yan. Doon lang po talaga ako medyo worried eh. Kung ganyang mga tao lang na mga mababaho, yung mga nandyan, 'di ba? Yung mga bata na walang alam, yung may feeding program sila, para sa akin hindi yan magsa-succeed. Pero kapag may organizer po yan, eh dadami po ng dadami po yung tao diyan. So ang point ko dito, kasi pag dumami yan mga kababayan, i-disperse niyo rin naman yan eh. So hintayin niyo pa bang dumami para i-disperse ninyo? 'Di ba maganda kung i-disperse niyo rin yan eventually, ngayon pa lang habang maliit pa lang, itapon niyo na yang mga yan. O tulad ng ginawa niyo kanina. So kanina, 'di ba? Pinabantayan niyo sa mga pulis. So pabantayan niyo ulit. Gano'n lang 'yun kasi ang sakit sa mata. Hindi lang, seriously, ang sakit nila sa mata. Ang sakit na sa mata, tapos ang sakit pa sa ilong. Isipin niyo yung mga vlogger na kumulik sa'kin, ang babaho po nila. Sa totoo lang. Oh, sige continue natin 'no. So ito nakakadiri 'no, yung basura nandiyan, yak. Pagsusumikapan naming linisin ang lugar para maging disiplinado at responsable kami. Pero hindi namin kaya na kami mag-dispose ng mga naipon na basura. O So, 'di ba kakalat-kalat kayo diyan eh, o 'di ba? O clean as you go pala, 'di itapon niyo sa bahay ninyo, mga tarantado pala kayo eh. Yung mukha ni Eric oh, ang sarap utusan eh. And mga kababayan, ito na content ko na 'to 'no, itong si Ka Eric peking NPA po 'yan. Hindi naman po NPA 'yan si Ka Eric eh. Oh, dininay po 'yan ng NPA na kadre 'yan. Oh, si Ka Eric po mga kababayan, empleyado po 'yan ni Jed Mabilog sa Iloilo. Oh, tapos nung ginawa ni Duterte na sinangkot si Mabilog sa drug trade na hindi naman totoo at kasama si Ka Eric do'n sa narco list ni Duterte, ang ginawa ni Ka Eric bumaliktad. O para wala ng away, babaliktad na ako. Oh. So ito yung script ni Ka Eric, kunwari kadre siya ng NPA pero hindi po siya kadre. Empleyado po siya ng City Hall ng Iloilo. At never po siya nag-aral sa UP. Sa Iloilo nag-aral 'yan eh. Kilalang-kilala yang hayop na 'yan do'n eh. Aktivista 'yan sa Iloilo eh. Sinungaling, naniniwala kayo sinungaling yang kalbo na 'yan? Kalbo na pangit pa, 'di ba? Oh. we're calling on MMDA through this channel interview ninyo na kung pwede po ay tulungan kami na malinis ang lugar kasi nagtitipon-tipon kami sa EDSA. Oo, istorbo kayo eh. Pagkatapos niya mag-istorbo, ngayon hingi kayo ng tulong sa gobyerno. Tanga-tanga mo din pala talaga, no? So yun mga ka-streetwise, no? So ito po yung update ngayon natin regarding po dyan sa rally na nangyayari nga po sa EDSA. So ngayon, yung picture, pakita ko ulit yung picture, no? So yung picture nila mga babayan, wala na po silang 30 katao. Ito, wala na silang katao. Wala ng 30 to. Oh, yan, no? Ayan na lang sila. O kung makita nyo, 'di ba malinis, wala na yung basura. O kapag dumami na naman sila diyan, magkakalat na naman po sila diyan. Ito pala yan, sorry, hindi ko nalipat. Ito pala. O, kung makita ninyo, malinis. O, kapag yan dumami na naman po sila, dadami na naman po yung basura. O babaho na naman yung lugar na yan. O disperse nyo na yan. Oo. 'Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no, ano pa masabi nyo nga po dito sa halos 30 katao po na nag-rally ngayon sa EDSA. At kayo ba naniniwala ba mabaho sila? So yan, no? So yan. So diyan po sa Team Replay, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. And then syempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!